Sama-sama po nating kilalanin ang presensya ng banal na Santatlo sa ating piling. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon po ay araw ng Huwebes sa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Upang tayo po ay maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, amin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa ating buhay. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya upang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katuwiran sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot, maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adikay, pagtawanan lamang, at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsasaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naiipadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak.
Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi ko natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kung hindi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambayanan ay mababahagi, 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. As Catholic Christians, we are gold refined by fire. Mga minamahal na mga kapatid, hindi po natin maitatanggi na napakaraming gamit ng apoy sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Halimbawa na lamang sa pagluluto. Sino baga naman sa atin dito ang gustong kumain ng hilaw na bigas, hilaw na karne, o hilaw na gulay? Klaseng pag nasubukan natin yon, ay tanggal na ang ngipin ng bawat isa, kakangata ng pagkain ay hindi pa manguya-nguya. Hindi po ba? Gayun din naman, ang mga matitibay na sandata o kagamitan ay ginagamitan ng apoy upang ito ay mabuo ng mahusay. Pero sa kabilang banda, alam din po natin, mga minamahal na mga kapatid, na merong hindi po mabuting dulot ang apoy sa ating buhay. Maari po itong makatupok o makasira ng mga kagamitan, ng mga ari-arian. At higit sa lahat, maaring makamatay ng tao. Meron nga pong sinasabi ang ilan, mas mabuti pang manakawan kaysa masunugan. Pero alam po ninyo, lalo tigit sa panahon na ito, mas mabuti po na hindi natin maranasan o maiwasan ng mga pagkakataon na ito, sapagkat parehas naman hong hindi magandang pangyayari ang manakawan at masunugan. Tama? Ibig sabihin lamang, mga minamahal ng mga kapatid, ang apoy ay maaring makabuti o makasama sa buhay nating mga tao. Pero sa buhay pananampalataya, masasabi po natin na napakayaman po ng simbolismo o kahulugan ng apoy na siyang makikita o mababasa po natin sa banal na kasulatan. Kung kayo po ay follower ng Daily Gospel Reflection ni Father Emil, kanya pong binigyan ng detalye ang kahulugan at simbolismo ng apoy sa banal na kasulatan. At sabi po niya sa Lumang Tipan, lalo tigit sa libro ng Exodo, ang apoy ay naglalarawan ng presensya ng Diyos. Sa Bagong Tipan naman, lalo tigit sa aklat ng mga gawa ng mga apostol,
Ang apoy ay naglalarawan naman ng Espiritu Santo na bumaba, lumukob sa mga apostol sapagkat kailangan nila ito sa kanilang pagmimisyon. Ilan lamang po ito sa mga napakagandang simbolismo o halimbawa ng apoy na makikita at mababasa natin sa banal na kasulatan. At binabanggit ko po sa inyo ito, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat sa ating mabuting balitang napakinggan, inilarawan po sa atin ng tagpo na kung saan winika ng ating Panginoong Hesus ang mga ganitong kataga. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana napagningas na ito. Ano po kayang apoy ang sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus? Ano kayang apoy ang kanyang tinutukoy? Ang sagot, walang iba kung hindi ang apoy ng mabuting balita ng kaligtasan. Tinutukoy po ng ating Panginoong Hesus ang alab ng kanyang mga aral na nagbibigay liwanag sa mga taong sumusunod sa kanyang kalooban at nakakapaso at nakakasakit naman sa mga taong masasama at baluktot ang pamumuhay. Sabi nga po, sometimes the good news of Jesus is bad news to some people. Bakit? Sapagkat ang mga salita ng Diyos na ating pinagninilayan, na ating mababasa, pwedeng magbigay sa atin ng liwanag. Pero para din itong mga sandata, punyal, na tatarak sa ating puso, sapagkat ito'y gigising sa atin sa katotohanan ng mga mali nating ginagawa. Kaya naman mula po sa katotohanan ito, masasabi natin ang isang katotohanan na the fire of God, the Word of God, symbolizes purification. Purification. Bakit? Sapagkat ang mabuting balita ng Panginoon ay nagsisilbing naglalagablab na apoy na siyang tumutupok sa ating makamundong kaisipan. Nakakasakit at nakakapaso ang mga aral ng Panginoon sapagkat ito'y nagtuturo sa atin na limutin ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa Kanya sa pamamagitan ng pag-ibig natin kanino? Sa ating mga kaaway. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, sa pamamagitan ng pagpapatawad, sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan. O di ba? Hindi po madali ang maging Katolikong Kristiyano sapagkat ang mga salita ng Diyos ang dapat nating isabuhay. At bilang isang Katolikong Kristiyano, hindi pwedeng kung ano lamang yung gusto mong tanggapin na salita, yun lamang ang iyong gagawin. Hindi po. Kahit yung mga salita na nakakasakit sa atin, yung tinatamaan tayo palagi, yung sapul tayo palagi, iyan nga yung mga dapat nating isabuhay sa araw-araw. Sapagkat ganito ang ginagawa sa atin ng salita ng Diyos na naglalagablab, tayo ay ginagawang dalisay. Mahirap po gawin ang mga bagay na ito sapagkat hindi naman po itong inihahain sa atin ng mundo. Hindi naman ito ang idinudulot sa atin ng mundo. Pero mga kapatid, ito ang apoy na dala ni Kristo. Ang apoy ay maaring magdulot ng pagkakabahabahagi. Totoo po, kapag sinundan natin si Jesus, may mga kokontra sa atin. May mga sagabal sa atin. May mga hindi makakagusto ng gagawin natin. May mga kontrabida talagang haharapin tayo sa buhay na ito. Pero tatandaan ninyo mga kapatid, sana'y hindi natin makakalimutan ang winika ni Jesus. Sana'y mapanatili natin palaging nagniningas ang apoy na ito sa ating mga puso, upang sa gayon ay palaging madalisay nito ang ating pagkatao at maging kalugod-lugod tayo kay Kristo. Sabi nga po, ang ginto, palaging dinadalisay yan sa apoy. And tayo yon mga kapatid. We are gold refined
by the fire of Christ. Hamon po para sa atin ngayong araw na ito na patuloy po nating papagningasin, papag-alabin ang apoy ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Sapagkat ito ho ang magbibigay sa atin ng liwanag sa madilim nating mundo at ito rin po ang magpapanibago sa atin upang tayo maging banal at upang tayo maging katanggap-tanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po nawa ang patuloy nating hilinging biyaya sa misang ito. Na nawa bilang isang Katolikong Kristiyano, hindi tayo maging papapatay-patay. Maging buhay tayo sapagkat nandun yung alab ng salita ng Diyos. At hindi lamang iyon, basta sa salita, kung hindi ipinapakita natin sa ating paggawa sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng may pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ito po ang patuloy nating pagsumikapan sa araw-araw. Sapagkat tatandaan po ninyo palagi, as Catholic Christians, we are gold, refined by fire. Amen. Maaring dumating sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin. Subalit ang bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama, patuloy tayong nananalig na hindi siya magkukulang sa kanyang mga pangako. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig, naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang, naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, naway matagpuan ang katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga matatanda at mga may kapansanan, naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapa, naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, idalangin natin ngayon ang ating mga natatanging panalangin sa tulong panalangin ng ating patron, San Antonio ng Padua. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sumasampalatayang bayan, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Alay sa'yo, Panginoon, ang pinapayat anak na iyong kaloob, upang gunitahin ang iyong buhay na inialay, nang tayo'y magdiwang
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapalawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, Ngayon, at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo,
magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayong lahat ng dakilat mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.